Yes, abay may shocking revelation patungkol sa di umano'y pakikialam ng manager ni Miss Bea Alonzo at ano nga ba ang kanyang part sa pagkakansela ng kasal ng kanyang talent. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet, na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ang di umano'y naudlot at napostpone na kasal ni na Bea Alonzo at negosyanteng si Mr. Vincent Co. Matapos magsalita ang talent manager at showbiz vlogger na si OG Diaz tungkol sa di umano'y pakikialam ng management team ng aktres sa personal nitong buhay. Ang usapin ay lalong naging kontrobersyal dahil sa pagkakasalungat na impormasyon na lumabas hinggil sa planong kasal ng celebrity couple sa Spain. Ayon po sa ulat ng Journal News Online, tinalakay ni OG Diaz sa kanyang online show ang kalituhang naranasan umano ng mga iniimbitahang bisita sa kasal ni na Bea at Vincent. Sinasabing may magkaibang pahayag na inilabas ang kampo ng aktres at ang wedding coordinator, dahilan upang lalong dumami ang spekulasyon tungkol sa tunay ng estado ng kanilang relasyon at kasal. Batay sa impormasyong ibinahagi ni OG Diaz, nagkaroon umano ng malaking kalituhan nang lumabas ang magkaibang anunsyo tungkol sa kasal. Ayon sa management team ni Bea na pinangungunahan umano ni Shirley Kwan, tuluyan ng kanselado ang kasal na nakatakda sanang idao sa Spain. Subalit ayon sa wedding coordinator, hindi ito tuluyang kinansela, kundi ito po ay pinagpaliban lamang sa ibang petsa. Dahil dito, marami ang nagtaka kung bakit management team umano ng aktres ang siyang naglabas ng opisyal na pahayag tungkol sa isang napaka-personal na usapin. Ito mismo ang sentrong punto na naging komento ni OG Diaz. Ayon kay OG, may source umano siyang nagtatanong kung bakit kinakailangan pang manghimasok ng management sa isang desisyong dapat ay para lamang sa magkasintahan. Ipinunto rin niya na karaniwang umanong trabaho ng management ay alagaan at ang career at professional engagement ng artista, hindi ang personal nitong relasyon. So, isa sa mga pinakamainit na bahagi ng usapin ang di umano'y papel ng business manager ni Bea sa sitwasyon. Sa mata ng maraming netizen at followers sa showbiz updates, tila hindi pangkaraniwan ang management team mismo ang magsasalita tungkol sa kanselasyon ng kasal. Ayon sa mga komentong lumutang online, may inaasahan ng publiko na ang mismong magkasintahan o kanilang pamilya ang unang magbibigay linaw sa naturang issue, Kaya naman maraming netizen ang nagtatanong kung may mas malalim bang dahilan kung bakit management ang nauunang magsalita. Sa kanyang online commentary ay hindi direktsahan or direktang inakusahan ni OG Diaz ang management na siyang dahilan ng problema. Ngunit malinaw niyang kini-question kung bakit tila may malaking impluwensya ito sa usapin ng kasal. Para sa ilang observers, ipinapakita nito kung gaano kalakas ang papel ng management sa buhay ng ilang celebrity sa Pilipinas. Prenup agreement ay hindi raw ugat ng problema. So ito yung pinaka-shocking revelation. Sinasabi po natin or naniniwala tayo na kaya po nagkaroon ng cancel na kasal dahil po sa hindi pagkakaunawa ang prenup. Pero ayon po dito kay Mr. OG Diaz ay hindi po prenup ang direktang problema. Isa pang kontrobersyal na bahagi ng usapin na ikumalat ang balitang kinalaman umano ang prenup agreement sa naudlot na kasal. May mga naunang chismis na nagsasabing nagkaroon umano ng tensyon kaugnay sa prenup arrangement ng dalawa, lalo na't kilala si Vincent Co bilang miyembro ng isang mayamang Chinese-Filipino family. Gayunpaman, ayon sa source na binanggit ni Mr. OG Diaz, matagal na umanong pirmado ang prenup agreement at wala naman daw naging problema rito. Ayon pa sa kanyang source, normal na practice umano sa mayayamang Chinese families ang pagkakaroon ng prenup agreement bago ang kasal. So parang sinasabi dito ni Mr. OG Diaz na hindi po sila nagkaroon ng problema sa prenup. Kasi sabi niya dito, base po dun sa kanyang showbiz news, sinabi niya na nagkaroon na ng pirmahan. Kumbaga parang kasado na, parang napagkasunduan na talaga nila na sila po ay susunod dun sa prenuptial agreement na inilabas. So dahil dito, marami ang nagtatanong kung bakit prenup agad ang itinuturong dahilan ng di umano'y gusot sa relasyon. Para sa ilang showbiz analysts, posibleng ginagamit lamang ito bilang diversion upang hindi lumalim ang usapin tungkol sa tunay na dahilan ng postpone o kanselasyon ng kanilang kasal.
Sa kabila ng lumalaking kontrobersya ay nananatili namang tahimik sina Bea Alonzo at Vincent Co. Wala pa ring opisyal na pahayag mula mismo sa dalawa kung tuluyan na nga bang kansilado ang kasal o kung ito'y ipinagpapaliban lamang. Dahil sa kanilang pananahimik, lalo lamang dumadami ang haka-haka sa social media at may ilan na naniniwalang simpleng postpone lamang ito dahil sa personal na dahilan. Habang may iba namang nagsasabing mas may seryosong problemang kinaharap ang relasyon. May mga fans din na nananatiling positibo at umaasang matutuloy pa rin ang kasal sa hinaharap. Sa ilang ulat, sinasabing nasa Spain pa rin umano si Bea, habang si Vincent naman ay nasa Pilipinas, bagay na lalong nagpalakas sa usap-usapan tungkol sa tunay na estado ng kanilang engagement. Pero bakit nga naging malaking usapin ang kasal? Hindi kasi maikakaila na isa sa pinakamalaking celebrity stories ngayon ng taon ang kasal ni Bea at Vincent. Matagal nang sinusubaybayan ng publiko ang love life ng aktres, lalo na't matapos ang kanyang mga high-profile relationship ng mga nakaraang taon. Si Bea Alonzo ay itinuturing din pinakasikat at pinakamatagumpay na aktres ng kanyang henerasyon. Kaya naman nakilala siya sa maraming hit teleserye at pelikula at sa loob ng mahigit 2 dekada ay naging sentro siya ng maraming entertainment headlines. And dahil dito, natural lamang na tutukan ng publiko ang kanyang personal na buhay, lalo na at pagdating sa usaping pag-asawa. Marami din ang tumatawag sa planong kasal bilang wedding of the year dahil sa estado ng magkasintahan at sa engranding plano nitong idao sa Spain. Lalo ring lumaki ang issue dahil sa social media. Halos araw-araw ay may mga bagong version ng kwento mula sa iba't ibang vloggers, entertainment pages at anonymous sources. Ang iba'y nagsasabing may conflict umano sa pagitan ng pamilya ni Vincent at kampo ni Bea, habang may ilan namang naniniwalang simpleng stress lamang sa wedding preparation ang naging dahilan ng postponement. Sa panahon kasi ngayon, mabilis talagang lumaki ang isang celebrity issue kapag walang malinaw na pahayag mula sa mga taong direktang sangkot. So dahil dito, nagiging bukas ang publiko sa iba't ibang interpretasyon at chismis. May ilan ding mga netizen ang pumuna sa tila pagiging invasive ng publiko sa pribadong buhay ng celebrity couple. Kasi ayon po sa kanila, dapat daw bigyan ng spasyo sina Bea at Vincent upang ayusin ang kanilang personal na usapin nang hindi nadadagdagan ng pressure mula sa social media. So naging hati naman po ang opinyon ng ilang mga fans sa isyong ito. Ang ilan ay sumasang-ayon sa obserbasyon ni OG Diaz na hindi dapat nakikialam ang management sa personal na buhay ng artista. Para sa kanila, dapat may malinaw na hangganan sa pagitan ng career management at personal relationship. May iba naman nagsasabing posibleng natural lamang na tumulong ang management, lalo na kung malaking celebrity event ang kasal at maraming media implication ito. Dahil sa public figure si Bea, anumang issue na may kinalaman sa kanya ay agad na nagiging national entertainment news. Samantalang marami pa ring supporters ang naniniwala na malalampasan na magkasintahan ang kontrobersya. Sa social media, may mga fans na nagsasabing hindi dapat basta paniwalaan ng mga chismis hanggat wala pang kumpirmasyon mula kina Bea at Vincent mismo. So, ang usapin muling nagbigay pansin sa impluwensya ng mga showbiz vloggers tulad ni OG na entertainment industry ay kasalukuyang malaki ang naging epekto nito online sa kanyang mga commentary sa paghubog sa opinyon ng publiko tungkol sa mga artista. Sa ngayon nga po ay talagang nananatili pa rin na parang empty yung ating pong mga spekulasyon na lumalabas. Katulad ng sinabi ni Mr. OG Diaz, lahat po ng mga news na lumalabas ngayon online, that is just speculation. So, lahat unless si Miss Bea Alonzo at Vincent Co mismo ang magkumpirma nito sa publiko. So, sa kabuuan, ipinapakita ng kontrobersyang ito kung gaano kalaki ang interest ng publiko sa buhay ng mga celebrities. Ang simpleng usapin ng postpone o cancellation ng kasal ay mabilis na magiging pambansang usapin dahil sa social media, celebrity culture at entertainment journalists. Habang wala pang direktang payag mula sa kanila, ay inaabangan pa rin na marami ang susunod na kabanata. Dahilan ni Bea Alonzo para po magdesisyon na umatras sa kasal kay Vincent Co, abay lumutang na. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, social media at entertainment circles, ang aktres na si Bea Alonzo matapos umugong ang balitang umano'y naudlot o na-postpone ang nakatakda sana niyang kasal sa negosyanteng si Vincent Co dahil sa tinatawag na 3 Chinese rules. Ayon sa ulat ng bandera, maraming netizen ang nagulat sa di umano'y mga kondisyong inilatag umano ng pamilya ng fiancé bago matuloy
ang kasal. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula mismo kina Bea at Vincent tungkol sa tunay na dahilan ng issue, mabilis na kumalat online ang samot-saring spekulasyon, kabilang na ang pinag-uusapan ng hindi umano'y 3 kondisyon o rules mula sa pamilya ng lalaki na hindi raw nagustuhan ng aktres. So dahil dito marami ang nagtatanong ngayon, totoo nga bang umatras si Bea dahil sa may higpit na tradisyon ng isang mayamang Chinese family? So paano nga ba nagsimula ang mga controversy na ito? Nagsimula ang lahat ng kumalat ang mga blind items at entertainment reports tungkol sa di umano'y pagkansela ng ingrandeng kasal ni Bea at Vincent na nakatakda sana sa Spain. Marami ng umanong invited guests ang naghahanda na para sa biyahe nang biglang lumutang ang balitang hindi na raw matutuloy ang kasal. Kasunod nito, may iba't ibang version ng kwento ang lumalabas sa social media. Ang ilan ay nagsasabing simpleng postpone lang ito dahil sa scheduling concern, habang ang ilan na may nagsasabing mas may malalim na dahilan sa likod ng desisyon. Ayon pa sa ilang mga entertainment reports, ang di umano'y sentro ng problema ay ilang kondisyon mula sa pamilya ni Vincent Ko, na umano'y bahagi ng tradisyon at expectation sa ilang prominenteng Chinese Filipino families. So parang sinasabi dito na yung pong hindi pagtuloy ng kasal ay parang binase no doon po sa naging rule or rules talaga, parang tradisyon ng mga Chinese, 'di ba? Bagamat wala pang opisyal na dokumentong inilalabas ang ilang showbiz insiders at online discussion ang nabanggit ng 3 di umano'y kondisyon na naging dahilan ng tensyon. Mahalaga ring tandaan na ang mga ito ay nananatiling haka-haka at hindi kumpirmado ng kampo ng magkasintahan. Number 1, yung kanilang tinatawag na prenuptial agreement. Isa sa pinakamakahunahing lumutang na usapin ay ang prenup agreement. Ayon sa mga ulat, nais umano ng pamilya ng lalaki na magkaroon ng mahigpit na prenup bago ikasal ang dalawa. Sa maraming mayayamang Chinese Filipino families, hindi na bago ang prenup agreement dahil ito ay tinuturing na proteksyon para sa family assets at negosyo, at may ilang netizen ang nagsabing normal lamang ito lalo na kung bilyonaryo o may malaking negosyo ang pamilya. Gayunpaman, may mga chismis na nagsasabing hindi lamang simpleng property arrangement ang nakapaloob sa prenup, kundi mayroon din mga probisyong may kinalaman sa magiging pamilya nila sa hinaharap. Number 2, custody issue umano sa magiging anak. Ito ay isa sa pinaka-controversial na bahagi na lumutang na kwento online. Ayon sa viral discussion at ilang reports, may mga umano'y probisyon na kapag nagkaroon ng hiwalayan sa hinaharap, mapupunta raw sa pamilya ng lalaki ang custody ng mga magiging anak nito. Dahil dito, maraming nagsabing posibleng ito ang tunay na deal breaker para kay Bea. Maraming netizen ang nagpayag ng suporta sa actress at nagsabing mahirap para sa sino mang babae ang pumayag sa ganitong kondisyon. Pero syempre, may mga legal expert din na nagpaliwanag online na ang custody arrangement ay hindi basta-basta na pagdidesisyonan lamang sa prenup dahil may proseso at konsiderasyong legal na kailangang sundin. So number 3 rules. Pagtira umano kasama ang pamilya ng fiancé. Isa pang usaping lumutang online ay ang posibilidad na inaasahang umanong tumira si Bea kasama ang pamilya ni Vincent pagkatapos ng kasal. Ito ay isang tradisyonal na matagal nang inuugnay sa ilang conservative Chinese household, lalo na kung only son ang lalaki. Grabe no, ang hirap. Sa ilang online discussion, may mga nagsabing maaaring naging sensitibo issue ito dahil si Bea ay matagal ng independent at sanay mamuhay ng sarili. Bilang isa sa pinakamatagumpay na aktres sa bansa, may sarili siyang properties, negosyo at lifestyle na posibleng mahirap baguhin basta-basta. Gayunpaman, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon na talagang kabilang dito sa mga kondisyong inilatag ng pamilya. So sa kabila ng napakalaking kontrobersyang ito, nananatili namang tahimik sina Bea at Vincent Ko tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa rin silang direktang inilalabas sa pahayag tungkol kung kansilado na nga ba ang kasal o simpleng postpone lamang ito. Dahil dito, lalo lamang umiinit ang mga spekulasyon online. May ilang mga fans na umaasang hindi totoong hiwalay ang dalawa at baka nais lamang nilang gawing pribado ang kanilang sitwasyon. Samantalang may iba namang naniniwalang may malaking posibilidad na totoong nagkakaroon ng conflict sa pagitan ng personal freedom ni Bea at ng traditional na expectation ng pamilya ng fiancé. So, kung mapapansin ko sa ninyo or yung sa mga fans po ni Bea Alonzo, from the start talaga, masasabi natin na si Bea napaka-independent niya diba? From the start, nakita natin kung paano siya yumaman, paano siya nakabili ng mga properties. Yan po ay na-achieve niya sa sarili niyang pawis, sa sarili niyang pagod. Kaya naman kahit sinong babae, 'di ba, ay hindi po papayag dun sa 3 Chinese rules na ipinipilit nitong mga pamilya ni Mr. Vincent Ko. Na kahit sino naman talagang babae ay hindi papayag na mawalay sa kanya yung kanyang mga anak na hindi dumadaan sa tamang proseso. Kasi 'di ba sa Pilipinas po, parang meron tayong batas na kapag nag 18 years old na yung bata,
that's the time na pwede siyang pumili kapag po naghiwalay ang magulang, 'di ba? Yun po yung kanyang may karapatan siyang pumili kung kanino niya gustong sumama. Pero yung mga early age po, parang napaka-imposible. Kahit pong ilang mga abogado sa Pilipinas ay talagang kini-question ang prenup kung yun po talagang nilalaman ng 3 Chinese rules na naging dahilan para umatras si Bea Alonzo sa kanilang kasal. Kaya naman talagang marami pong mga Pilipino at Chinese tradition na talagang medyo questionable para sa mga Pinoy. Kasabay ng issue muling na pag-usapan din online ng ilang traditional Chinese Filipino families pagdating sa pag-aasawa. Maraming netizen ang nagsasabing karaniwan sa ilang mamamayang Chinese clans ang pagiging stricto pagdating sa mapapangasawa ng anak, lalo na kung ito'y tagapagmana ng negosyo. Sa ilang Reddit discussion, may mga user na nagbahagi ng sariling karanasan tungkol sa expectation sa Chinese household, kabilang ang prenup agreement, family approval at pressure na sundin ang tradisyon ng pamilya. Gayunpaman, may mga netizen din nagsabing hindi dapat i-generalize ang Chinese culture dahil hindi lahat ng pamilya ay may ganitong setup. So ibig sabihin, dun po sa opinion ng publiko patungkol dito, hindi naman pala lahat ng mga Chinese ay sumusunod na dun po sa kultura na meron. Siguro maaaring ang pamilya ni Vincent ko kasi they are so-called the traditional Chinese na talagang yung kanilang tradisyon ay sinusunod nila at talagang yun yung kanilang umiiral dun po sa kanilang sa kanilang mga rules na kailangan sundin ng nag-iisa nilang anak na si Mr. Vincent ko, yung kanyang only son na si Vincent ko. Matatawag na heir siya, 'di ba? Matatawag na tagapagmana ito si Mr. Vincent ko. Kaya maaaring kung bibigyan natin ng benefit of the doubt yung pamilya ni Mr. Vincent ko, parang nagiging wise lang sila, nagiging maingat lang sila. Kaso nga lang, yung kanilang tradisyon ay hindi po ito naaayon dun po sa tradisyon naman ng mga Pilipino community. Pilipino, 'di ba? Kasi tayo napaka family oriented natin. As much as possible, gusto natin magkakasama tayo hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Pero yun yung nagkaroon sila ng conflict. Kaya sinasabing tukoy na nga kung bakit po nagkaroon ng pag-atras sa kasalang Bea at Vincent ko. Kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone.